You're listening to the Alan Alvarez Experience on AM 1130 and OC 882 KPHI. Don't forget, 96.7 FM mga kababayan, and also streaming on PinoyPowerMedia.com. Hindi lang audio, pero video na rin mga kababayan. So tutok po kayo, punta po kayo sa PinoyPowerMedia.com. Alright, ladies and gentlemen, so katatapos lang natin ang ating Legal Pinoy English-Tagalog version, and nandito na tayo sa ating segment na susunod na ang tawag nating Conjance Corner. Mga kababayan, ito po ang ating segment na tumatawag po ang ating Consul General Julius Torres, our Consul General of the Republic of the Philippines from the Philippine Consulate General of Honolulu. Hello sir, kamusta po kayo? Ay, magandang hapon Alan, at magandang hapon at maligayang Pasko sa ating mga tagapakinig. Yes sir, maligayang Pasko din po sa inyo, and welcome back. Ay, salamat Alan. Yes, kamusta po ang ating biyahe sa Washington DC? Hindi ko ba na ikukwento Alan ng aking biyahe? Hindi pa. Malamig doon. Hindi katulad dito sa Honolulu na napakaganda ng ating klima dito. Yes sir, so napabili kayo ng jacket? Hindi naman, at nakayanan pa ng sweater. Yes sir, so anyway, welcome back, and great to have you back. And alam ko na meron tayong parang crisis at emergency na naman sa Pilipinas, sir. Oo, at napakasama nga ng timing, ng tiyempo, dahil malapit na magpapasko, marami rin sa ating kababayan ang hindi makararanas ng isang maligayang Pasko, pero naman ay kahit pa paano makaraos din sila. Yes sir, so ang pinag-uusapan natin dito, syempre sir, ang ating itong typhoon na si Pablo. Alan, yes, sir. Napakasama ang naganap, at mahigit 700 sa bilang ang namatay, no? Ang exact number is 740. At may halos 2,000 ang nasaktan, at meron pang 800 at 70 ang nawawala. Wow. Oo, at kung tutusin, Alan, maraming pamilya ang naapektuhan, no? Sa ang naitalang bilang sa mga pamilya na naapektuhan ay 528 at 80,000, so 528,000, no? And 822 families. Grabe. So kung bibilangin mo yung lahat, mga mahigit 5 million, almost 5.5 million na tao ang naapektuhan. Now, given that this storm, Consul General, hit the southern part of the Philippines, are they worse off? Mas ano ba ang preparasyon ba nila, mas mahina kaysa halimbawa tumama yung typhoon sa Manila, sa gitna ng Pilipinas? Hindi naman siguro, Alan, no? Pero ito nga ay katakataka at isang tangi-tanging bagyo, no? Dahil alam natin lahat na ang Mindanao dati hindi nakararanas ng bagyo dahil ito ay napakalapit sa equator, no? Usually storms gather strength beyond 5 or 8, 10 degrees north latitude, no? Kasi doon nagsisimula ang mga bagyo sa equator, palakas ng palakas yan, yung ihip ng hangin nagbubuo, at pagdating lang sa bandang norte o sa Hilaga, no? At saka lang lumalakas talaga at nagiging bagyo. Opo, sir. Pero itong si Bagyong Pablo abnormal, at yun na nga, yun naman mga tao doon ay hindi naman sa handa, no? Pero siguro nabigla rin sila dahil bihirang ang tumama ang bagyo sa Mindanao. Kaya nga doon napakaganda ng agrikultura dahil bihirang salantahin ng bagyo. Oo nga, sir. Pero itong bagyong ito nasalantay yung mga taniman ng saging, mga ibang prutasan, no? Yeah, pineapple, yung dole, nakapunta na ako doon. Oo, at ang tinatayang damage, no? Hindi lamang sa agrikultura, kundi sa mga ari-arian ng mga tao doon, ay umabot na ng 67 milyon, no? Hindi pala. 9 billion, 9.9 billion. Wow. Pesos, no? Halos 10 bilyon ang total loss, no?
Yung sinasabi kong 67 milyon ay yung assistance na ng gobyerno na naibigay through the Department of Social Welfare and Development, yung mga local government units, Department of Health, at saka iba pang mga pinagdaanan ng tulong sa mga nasalanta. Okay, sir. Alam ko na marami sa ating mga Pilipino all over the world, syempre gustong tumulong. Oo. What kind of efforts are made by the DFA in coordinating relief efforts from overseas Filipinos, sir? Lahat ng mga pasuguan natin at mga konsulado general ay nakatutok sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo sa pamamagitan ng paglikom ng mga tulong mula sa mga kababayan nating nasa labas ng bansa at sa kanilang mga kaibigang dayuhan at madala ito sa mga tamang pupuntahan sa Pilipinas. So kahit na DFA tapos ang ating emergency management division din lahat bang nagiging coordinated ba lahat ng mga departments tuwing mangyayari to para makatulong? Oo, yan ay alam mo naman sa Pilipinas ay napakaraming sakuna, no? Mahigit 30 ang bagyo ang tumatama sa Pilipinas taon-taon. Taon-taon, sir. Ilan dito ang napakalakas at talagang maraming nasasalanta. Kaya sanay na tayo dyan sa koordinasyon. At ngayon nga, lalo na yung ating National Disaster and Relief Center. Yes. Maganda na ang tinatawag na response, no? So yung response capability ng pamahalaan at ng ating mga disaster units at local government units, hasang-hasa na. Hasang-hasa na. Oo, at saka sa pamumuno ng ating Noynoy Aquino. Yes, sir. Lalo pang nabibigyang sigla ang kanilang pagtulong at marami talagang mga kabayanihang nangyayari, hindi lamang yung mga opisyal na dapat tumulong, kundi mga ordinaryong mamamayan lang. Now, Consul General, nung pinapakita nila sa TV yung bagyo, nakikita natin na talagang bumubuhos yung tubig at marami din tayo nakikita mga puno, logs that are floating. Ano kaya ang magagawa ng gobyerno ng Pilipinas para ma-minimize itong mga natural disasters na nangyayari sa Pilipinas, sir? Alam mo, yung natural disasters, mahirap i-prevent, no? At dapat lamang siguro ay paghandaan at ayusin ng mga polisiya para hindi talaga matindi ang pagkasalanta ng mga sangkatauhan, no? Pero diyan makikita natin, halimbawa yung isang malawakang pananaw ay makikita natin na talagang oras na para sa mga tao, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, na talagang pagtuunan ng pansin ang global warming. Yes, sir. Tama po, sir. Yes. Yung global warming, sir, do you think that has a main cause of these natural disasters na parang nag-iiba ang kanyang katulad nga sa bagyong Sandy, no? Yes, sir. Napakalaki ng bagyo na yun at marami rin nasalanta sa Estados Unidos, lalo sa northeast coast ng Estados Unidos, no? Ngunit sa atin, no, lalong tumitindi ang epekto ng bagyo at ng baha. Kung minsan nga wala pang bagyo, ulan lamang, ay napakalaki na ang pinsala na nagagawa dahil napakalakas ng ulan. Maalala natin yung isang nakaraang bagyo na nasalanta ang Metro Manila ay yung mahigit isang buwang ulan ang tumama sa isang araw lamang. Yes, sir. Kaya talagang ang mga estero at mga daluyan ng mga tubig ay napuno at tumapaw ang tubig, no? Sir, nung nakadalaw ba kayo sa New York nung pumunta kayo sa Washington? Oo. Dumaan ako doon saglit. No? May nakita ba kayong mga remnants ni Sandy pa rin?
Hindi naman Di na. sa ano lamang, sa television lamang. Ngunit maayos na ang mga transport system nila. Na napag-alaman ko nga na yung kanilang mga metro, yung underground subways, iba doon ay ilang araw din nakasara, no? Pero nanumbalik na rin ang buhay sa normal, no, ng karamihan ng mga tao sa New York, pero na lang yung talagang nawala ng bahay at mga napinsalang mga bahay, no. Yun ang aking nakita doon. Well, sir, with all these tragedies at lahat ng pagkatama ng mga natural disasters sa Pilipinas, it makes us a stronger people. Ay palagay ko dapat lamang na sabi nga ni Nietzsche, Nietzsche. isang Aleman na philosopher. Yes, sir. What doesn't destroy you makes you stronger. There you go. Katy Perry, same thing. Okay, sir. So thank you very much for the update. For the consular service section here. Is disaster relief part of consular services, sir? Yung ibig mo sabihin, disaster sa Pilipinas. Yes, sir. Yung Ang disaster sa Pilipinas ang pag-uusapan ay kasama talaga yan. Ang mahigpit lang na hindi namin magagawa, hindi naman exactly pinagbabawal, ay ang mag-solicit ng donasyon. Dahil parang iba ang dating pag kami mismo ang magsusolicit, dahil may serbisyo rin kami sa publiko, parang nalilink yung dalawang yon, no? Pero talagang hinihikayat namin na lahat ng mga nagnanais na tumulong ay tumulong, at yung kaya naman nilang itulong ay itulong nila, dahil lalong-lalo na ngayon season ng Pasko, no? Yes, sir. Magbigay tayo ng kaligayahan sa mga taong nasalanta, at palagi ko liligaya rin tayo pag tayo ay namahagi ng ating mga blessings na tinatawag. Yes, sir. So, how can the Philippine Consulate General of Honolulu facilitate the aid to those affected by the natural disasters? Nakikipagtulungan tayo, Alan, sa mga samahan at organisasyon dito sa Honolulu, no? At pwede nang idiretso yung aid through the organizations, or they could channel it through the Philippine Consulate General. Nandito nga sa aking harapan ang mga listahan ng taong pwedeng tumanggap ng tulong, kasi nagkaroon sila kagad ng meeting dito sa konsulado upang pag-ugnayin ang kanilang mga efforts, no, mga gagawin nila para makatulong, no, para isang buhos o isang bulto o isang ano lamang, hindi patak-patak, no, kasi mas malaki ang impact kung gano'n. Yes, sir. Patak-patak, baka mawaglit ang mga ibang tulong. Opo. Pero kung malakihan at pinagbuo ang tulong na yan, ay magkakaroon ng malaking impact, at makakasiguro rin tayo na mamamonitor natin ang pinagdalahan ng tulong na yan, at masisiguro natin na aabot doon sa mga nasalanta ng bagyo. Okay, so kung gustong tumulong ng ating mga kababayan, ating mga pakinig dyan, can they go to the Consulate General and give their donations? Meron kaming donation box. Hindi naman persahan yan kung sino lang gustong tumulong. Yes, sir. At maaari rin nilang idaan ang kanilang tulong kay Ms. Rose Chairman ng PhilCom, no? Yung mga taga Waipaho at Waikele, Iva Beach, no? Dahil bihira silang madalaw dito sa konsulado, ay pwede silang pumunta sa PhilCom Center, no? Filipino Community Center sa Waipaho, no? At pwede rin silang magpag-ugnayan sa ating Philippine Celebrations Coordinating Committee of Hawaii, yes, sir. Pinamumunuan ni Ginang Maria Etrata, or yung mga nasa malapit sa University of Hawaii, pwede rin pumunta kay Dr. Raymond Leongson, na miyembro ng University of the Philippines Alumni Association at Knights of Rizal. At yung mga taga Ilocos, gusto nilang ibigay ang tulong kay Mr. June Abinsay Jr., no?
ng Vegan Association of Hawaii. Mhm. At syempre, andyan si Miss Jean Jeremiah, ang presidente ng Oahu Filipino Community Council, no, o OFCC. Mhm. At of course, andyan din si Miss Jenny Quezon, ang Pangulo ng United Filipino Community of Hawaii, Wow. UFCH. So maraming avenues na pwedeng lapitan. Marami at siguro pag nalikom ng tulong ay magmi-meeting uli ang mga taong nabanggit at ang konsulado at pagdesisyonan kung paano pararatingin ang tulong, no? Ang pinaka mabisang paraan kung gawin o pinakamabilis at pinaka-epektibong paraan na mapaabot ang tulong natin sa mga kababayan nating masalanta ng Bagyong Pablo. Okay, sir, may tanong ako sa inyo, sir. Mm. Meron silang sinasabi na dapat siguro kasi taon-taon nga ang dami nating mga bagyo na tumatama sa Pilipinas. You said about 30. Do you think, sa tingin nyo ba, sir, na dapat every year meron tayong parang fundraising event na para dito sa mga disasters? Once we raise the money, pwede na tayong kumuha doon at ibigay ng tulong doon sa mga nangangailangan? Magandang ideya yan na Alan, no? Parang standby fund, no? Yes, sir. Parang paghahanda at year-round ang gagawin natin na siguro sa ating mga samahan dito sa Honolulu at Hawaii, nagbubukod na ng isang pondo sa kanilang mga nalilikom para ilaan doon sa mga nasasalanta ng bagyo, no? Imbis na halimbawa ay gagamitin lang sa kasiyahan, bawasan yung gagamitin sa kasiyahan at itabi ang ilang porsyento para makatulong nga, para hindi yung mayat-maya nagpa-fundraising. Kung minsan kasi pag nakuli ang fundraising, medyo mahina na yung epekto, no? That's true, sir. Mga nasalanta. Kaya dapat talagang handa tayo dahil nga palagi tayong may sakuna, no? Madalas. Oo, tsaka sa pamahalaan naman, dapat talaga ipatupad ng mga polisiya na para makaiwas ang maraming namamatay tuwing sakuna, no? Isa na dyan yung pagpapatupad ng mga regulasyon tungkol sa zoning o kung saan yung mga disaster prone area. Yes, sir. Ay wag nang pabahayan talaga dahil kung minsan malaki ang maiiwas, ano, sa mga namamatayan o na susugatan o nasasaktan. Kung tatalima lamang sa mga pinagpanukala ng gobyerno at ng batas, no? Yes, sir. Yes, sir. At saka, ang hirap din kung, merong bagyo, tapos magfa-fundraise tayo. Tapos, isa na namang bagyo, tapos fundraise ulit. Oo. Tapos, isa na namang bagyo, tapos, I think it's better na mag-raise tayo ng isang fund, katulad na sinasabi nyo, parang typhoon fund. Oo. Tapos, pondohan yun. Yes, sir. 2 o 3 beses isang taon, no? Yes, sir. Kasi Yes, sir. kung minsan, halimbawa, ang bagyo ay tumatama ng sunod-sunod sa 2 buwan, no? Yes, sir. Nagkakaroon ng donor fatigue. Oh, yes, sir. Oo, no? Kaya't mas maganda talaga, may standby fund ka na hindi mo gagalawin hanggat walang sakuna at patuloy na lumalago at lumalaki. Para kung may gano'n, mabilis ang ating response at epektibo rin, no? Dahil kung meron kang ready available cash, no, pwede kung nangangailangan halimbawa ng mga blankets, ng gamot, mabibili mo kaagad, ano? Yes, sir. So ang ano bang pinakamainam na ibigay, sir, para makatulong? Alam mo, Alan, ang pinakamainam pa rin ay cash, no, pera, dahil Yes, sir. ang pagbibigay ng goods, mahihirapan pa yung pag-transport eh. Yes, sir. Minsan nga, katulad ng minsan na nung pumutok ang Pinatubo, no, maraming donasyon in kind, no, yung mga used clothing, canned goods. Alam mo yung iba na nasabat lang sa customs ng Pilipinas eh. Oo nga. Dahil katulad ng karanasan ko yan, isang container ang pinadala namin,
siguro wala pang kalahati ang Dumating. ang umabot sa Oh my mga goodness. dapat pa pagbigyan ng tulong. Mhm. Isa pa, may mga batas na pinagbabawal ang importasyon ng, for example, used clothing or textiles, mga Yes, sir. gamit na mga gamit na, no? Mhm. Kaya't mas mahirap at saka hindi natin alam kung ano eksakto ang kailangan ng mga nasalantay, no? Yes, sir. Ang nakakaalam niyan ay yung mga taong andun mismo at tumutulong ng harap-harap andun sa mga nasakuna, no? Mhm. At sila nakakaalam, halimbawa kailangan ng tubig, karaka-raka ng mga ibang biktima, Mhm. pagdadala nila ng tubig yun, ng malinis na maiinom, no? Bibili na lang. And Oo, then it's gamot. there right away. Anong Oo. klaseng gamot, kung anong tumama sa isang populasyon, halimbawa isang komunidad at halimbawa dysenteria o diarrhea o ano, Yes, sir. kailangan yung gamot, hindi para sa Sakit ng ulcer. ulo. Oo, yun ang pinakamaigi pa rin yung cash. Bagamat ngayon maliit na ang palitan ng dollar, Mhm. pwede pa rin yun, makakatulong pa rin ng malaki. Yeah, so cash is best. Cash is best. Yeah, okay. So ayan mga kababayan, kung gusto nyong tumulong, the Philippine Consulate General of Honolulu is waiting, ready to take your donations and ready to deliver it to the right place para makaabot talaga at makatulong. Oo, at Yes, sir. siyempre, nais natin sana na bago magpasko para maramdaman na naman ng mga taong nasalanta ng bagyo na may nagmamalasakit sa kanila kahit hindi sila kilala at kahit nasa malayong lugar. Mhm. Alam mo, napakalaking bagay no na makatanggap ka ng isang t-shirt o Yes, isang sir. ilang piraso ng pagkain. At alam mong ito'y nagmula halimbawa sa Hawaii o kaya sa Middle East o kaya sa mainland, ano? Yes, sir. Marami pala ang nakakaalala pa rin at magagandang kalooban na tumutulong at nakakataba ng puso yun para sa mga nasakuna at nabibigyan sila ng panibagong pag-asa na tulungan ng kanilang sarili. Yes, Lalo sir. na yung mga namatayan, siguro sa palagay nila katapusan na ng mundo nila. Mhm. Dahil dun sa mga pagtulong na yon na nakikita nila na total strangers will go out of their way to help them, nagbibigay sa kanila yon ng talagang fighting spirit, at mamuhay uli at tumayo uli, Yes, sir. bangon uli. Yeah, very well said, Consul General. Thank you. Yeah, so to change the topic, sir, and to prepare for this Friday, kamusta na po ang ating Parol Festival? Ay, oo, napakaganda at kagabi nga ay napakaganda ng performance ng Silangan Choir na led by Miss Ruth Pfeiffer, no? At saka ni Dr. Nick Joaquin, no? Yes, sir. Oo, at maganda ang kanilang inawit. Mhm. Sir, alam nyo, wala kayo nung pagkatapos ng ating start of the Parol Festival, pero gusto ko po kayong i-congratulate sa napakagandang celebration po nung launch ng ating first annual Parol Festival, sir. Congratulations po sa inyo. Manlaki rin ang pasasalamat ko kay Mayor Oscar Rodriguez ng San Fernando City, Pampanga, no? Dahil without him, this project would not have been successful. At siyempre, pagkasasalamatan din natin yung mga ating mga sponsors sa activity na ito, pati mga parol sponsors. Yes, sir. Pero kayo po yung may vision niyan eh. At sana Kaya naman po, na mapayabong pa Yeah. dahil hindi lamang naman selebrasyon ito at Yes, sir. gusto nating gawin taon-taon upang maabot natin ang larger objective, no? Na gawing tradisyon, ipalaganapin ng tradisyon ng parol dito sa Honolulu at sa Hawaii, no? Oh, At yes, sir. isa pa, kung matutuwa ang marami at gusto nilang bumili ng parol at magpagawa ng parol, ay makakatulong tayo sa negosyo o sa hanap buhay ng maraming tao, hindi lamang sa San Fernando City, Pampanga, kundi sa Pilipinas. Okay, so makakabili pa ba ang mga taong bayan natin ng parol dyan kung gusto nila, sir? Meron pang pangilan-ngilan na mahigit 40 pa ata ang pwedeng nilang kunin, no? Okay. At binabaan na nga nung tagagawa
ang kanilang presyo, kaya maganda na rin kasi kumbaga gumastos rin sila sa pamasahe nila at malaki rin tulong yung pag-ayos nila nung parol dahil hindi namin alam yan. Yes, sir. Yes, sir. Oo. Sila lang ang may alam niyan talaga eh. Electrical connections. Yes, sir. At sa susunod na taon, malamang ay babalik sila upang pag-ibayuhin ang mga parol, no? Baguhin ang mga disenyo at gawing mas maganda pa, no? Sa susunod na taon. Okay, sir. So, alam kong this is the last week of the Parol Festival. And gusto naming imbitahin lahat. Kung hindi pa kayo nakapunta at nakadalaw sa ating konsulado ng Panlahat, please do so. Kahit na gusto nilang magpa-picture, Consul General, okay lang yun. Magandang, parang maliit na parol festival to ng San Fernando City dahil may napakalaking parol, ang higanting parol, no, maabot na 16 na pie ang sukat. No? Yes, sir. Ang laki nga niyan. Mahirap iuwi ito. Hindi maiuwi yan, sir. Hindi rin mawawala. So, anyway. All right, sir. So, again, I want to say thank you, sir. Maraming salamat sa inyo. At good luck in all the disaster relief efforts that the consulate is leading. And for all the information that you give, sir, dito po sa ating Congen's Corner. Maraming salamat din, Alan, at sa ating mga tagapakinig. Yes, sir. Medyo nabubulol ako ngayon eh. Okay lang yun, sir. Maraming salamat din at sabi nga Diyos Tiagnina. Diyos Tiagnina. Okay. Sir, makikita tayo sa Friday. You have to be there. Congen's Corner was nominated. Okay, and thank you very much and see you on Friday. Yes, sir. So we'll see you then and thank you very much. Mabuhay po kayo. Mabuhay. All right, sir. All right, that is the Consul General Julius Torres of the Philippine Consulate General of Honolulu, giving us an update on the Hurricane Pablo, Typhoon Pablo, who hit the southern part of the Philippines. Strangely enough, hindi po natatamaan ng southern Philippines usually. And ang narinig ko, itong Pablo ay lumabas at bumalik at tinamaan din ng Ilocos Norte. So anyway, much to be said about global warming, mga kababayan. Itong mga strange occurrences, strange disasters na maabot ngayon sa Pilipinas. Thank you very much sa lahat ng tumutulong sa ating mga nangangailangan sa Pilipinas. And everyone here in the Filipino community of Hawaii, congratulations and thank you. Maraming salamat sa inyong pagtutulong. At all the care that you give for our kababayans, those who we don't see or we don't even know, like the Consul General Julius was saying. So give this Christmas, mga kababayan. Kung hindi nyo alam kung sinong bibigyan, punta lang po kayo sa Konsulado ng Panlahat and give your donations there. And they will make sure that it will reach those who are in need, especially at this time of Christmas, this time of giving. So ito po si Alan Alvarez, nagpapasalamat sa inyo at gusto ring imbitahin kayo sa ating Christmas party dito po sa December 14th, dyan sa ating Konsulado ng Panlahat, 6 to 9 p.m. We have a lot lined up for you, mga kababayan, and I think you're gonna have a great time. So if you need any tickets, please call 285-0803 or tumawag lang po kayo din sa akin sa 392-8230. Ito po si Alan Alvarez, nagpapasalamat at nagpapaalam at nagsasabi na mabuhay ang Pilipino sa Hawaii. 96.7 FM, AM 1130, OC 882, KPHI, Pinoy Power Radio. Kagayem, nakalukate ni Tibaroa Chinatown Marketplace dito City Square Shopping Center.